Over 500,000 PWDs could not avail of their health benefits and other privileges last year due to technical errors in the government's digital registry system. This is what the Commission on Audit, or COA, revealed on its annual report on the National Council on Disability Affairs. COA said 33% of all registered PWDs in the country were not included in the Philippine Registry for Persons with Disabilities due to local government units' data migration problems. These problems include the lack of basic computer equipment, overwhelmed central database system, and inconsistent ID number formats. The registry is used to verify a PWD's PhilHealth claims and for other agencies' programs. Ay, nako. Oh, grabe naman itong mga ito, no? Grabe. Mas marami pa yung mga fake IDs dun sa mga legit na IDs na talagang nangangailangan ng discount. Pero hindi. Ang issue dito in general, yung system cannot cope up with programs. Ano naman kasi, alam naman natin from the start, when we implement certain programs, may kaakibat na ano yan, na other systems sa kailangan pagtuunan ng pansin. Eh, ano naman to? Simple system of data, gathering, migration, and safekeeping. Di natin Pero ang sinasabi nga daw during the hearing doon sa Senate kay Senator Gatchalian na yung dapat daw yung ngayon kasi nasa Department of Health yung registration ng mga PWD cards. So ngayon ang gagawin na lang ipapasa, i-handle yan ng National Council on Disability Affairs, which is okay para nakasentro doon. Kasi dami na ginagawa ng DOH, 'di ba? So ang nangyayari ngayon on the other side of yung perspective nito, ang daming naluluging mga restaurants or yung mga tumataas yung presyo nila kasi nga dito sa mga fake IDs ay pinapakita, no? Government lost 88 billion in 2023 due to fake PWD IDs. Pero yung sa issue mismo, yung sa data registry system error, 'di ba? Alam naman natin may programa tayong ganito. Yung mga basic system hindi natin maayos. Very dangerous 'yan eh. Okay. Anyway, to get more insights about this, we have Glenda Reliova. She is the Executive Director of the National Council on Disability Affairs, or NCDA. All right, good morning. Thanks for joining us again. Good morning, Ma'am Angela and Sir Diego. Thank you for having NCDA today. Of Thank course. O, syempre po, hingin ko lang din po muna yung reaction nyo dito sa report ng COA. I checked it, I verified it with the staff of NCDA since I just arrived 2024 po. So ano ba itong background itong audit na ito? So apparently this was a report ng COA sa kanila sometime in 2023. So kung ito ay inilabas ni COA ng 2023, the audit was made in 2022. And totoo naman po na nung 2022 is sobrang mababa po talaga yung nandoon sa registry. And nung 2023, with the initiative of NCDA to distribute computers po sa ating mga LGU para po magkaroon ng dedicated system po sila sa pag-upload and storage of the informations of persons with disability, makita po natin yung surge ng uploading nitong 2023 na meron po tayong na-upload na 570,707 po, which is more than yun pong sinasabi ni COA na 500,000. And as we speak po, ang total data na po natin nung 2022 is only 400,000. Ngayon po ang data po natin is 1,949,287 na po. Sa tala niyo po, Ma'am Glenda, ilan po ang mga LGUs na hindi pa rin compliant sa basic system na kailangan para at least mag-safekeep ng itong mga data na kailangan for this program to run smoothly? Meron po tayo ditong computers pa na natitira, which is for 175 LGUs dahil hindi pa po sila nakakapag-submit sa amin ng documentary requirements for us to donate the computer. So roughly around meron din pong ilang LGU na kahit na po nakapagbigay na kami ng computer, hindi pa rin nakakapag-upload. So this commensurates to around 200 LGUs po na zero pa rin yung uploading po natin sa systems po ng PRPWD, which can be seen as a webpage po ng Department of Health and mirrored sa NCDA webpage. Ma'am Glenda, in the meantime, yung mga fellow PWDs natin na very critical ang mga benefits na kailangan nilang matanggap,
hindi nila makukuha, ano po pwede nilang gawin or ano yung tulong na maibibigay sa kanila? At least man lang, there is something that they are receiving. Sa current system po kasi ngayon, dun sa system po ng Department of Health, it's only the LGU who can have direct access or encoding power po dito po sa system na ito para po hindi po magkaroon ng data breach at saka po hindi po manipulate ng kahit na sino itong data na ito. Kaya po pag nakaka-receive po kami ng complaint, we are urging them, yung pong persons with disability, to go directly to the Disability Affairs Office kung saan po sila nakatirang municipality. And we are also capacitating din naman po, tayo po ay nakikipag-usap ng malimit sa ating mga persons with disability affairs offices na ano po ba yung kailangan nilang technical assistance sa NCDA. Kung kinakailangan po namin silang babain, binababa po yan ng ating mga regional programs coordinator para matulungan po sila sa kanilang mga problema ng encoding. Miss Glenda, I think kayo po yung nag-suggest nito na ilipat na lang yung Philippine Registry for Persons with Disabilities from Department of Health to NCDA para mas ma-focus yung attention. No? Kasi marami na rin ginagawa kasi ang Department of Health eh. Opo, actually po, it stems from the request of our Secretary Rex Gatchalian, to have full access po sana kami sa data. Kasi para po magamit namin ng data sa pagpoprogram po at paggagawa ng serbisyo na scientifically inaral dahil backup po ng data. Kasi nung dumating po ako sa NCDA, wala po kaming access. So ang hinihingi po namin ay full access lang po dun sa data. Or co-management ng data. Hanggang sa overtime, ang ginawa na po ni DOH ay pumayag na po sila na ilipat po sa amin dito sa NCDA kasi para po matutukan po talaga namin at ma-monitor namin ano ba yung mga gaps, even po yung mga LGU po na hindi nakakasubmit, matutukan po namin sila na we don't need to write a request for them to access the data po. Isa din po sa nakikita nilang problema dito, yung mga fake o yung mga illegitimate na mga PWD IDs na binibenta daw po online, no? Ang prices daw po would range 500 to 2,500. At ang sinasabi daw po dito ay may mga koneksyon sa LGU, yung mga nagbebenta. Meron na po ba tayong update regarding that? Aside po dun sa mga coordination na ginagawa din po sa atin ng mga establishments and also yun pong mga isinusulat po sa amin, ang NCDA po kasi wala po kaming police power, wala din po kaming quasi-judicial power to do that. Even the law, yung pong RA 7277 doesn't have any penal provision. So what we can do is to coordinate talaga with LGU and invoke yung provision on the revised penal code article 172, yun pong paggamit po ng fake documents or falsification of public document. And in this instance, ang po pwede pong mag-file ng kaso ay ang LGU na nag-issue ng ID or yung finake yung ID nila kasi this is their public document, this is their property. Right. And under Article 172, sila po yung lumalabas na party injured by the activity na nitong mga nagpe-fake ng ID. And just to update po, meron na po tayong pending bill dito sa ating lower house under the Committee on Persons with Disability na nag-include po tayo ng stricter penal provisions on the use of fake IDs, paggagawa ng fake ID, misrepresentation ng isang tao na wala namang kapansanan pero kiniklaim niya na may kapansanan siya. Facilitation po, ito po yung mga nag-issue, mga official na nag-issue ng ID na hindi naman dapat at siguro kasama na rin po dito yung pag-i-issue ng diagnosis na maaaring fake yung diagnosis or may misdiagnose po siguro. Oo, may mga ganun din ang mga pagkakataon. Ano po ba yung dito, Miss Glenda, no? Yung pinaka-implication na kapag po, yung hindi po makapag-avail ng health benefits din po, yung mga PWD natin ng mga kapatid, and ganun din po yung mga tungkol din po sa mga taxes na dapat ay para po sa kanila. Opo, unang-una, lahat po tayo nagsasuffer dito. Kasi po yung pong discount 75% or doon sa 20% po nun, which is 15%, kina-carry po ito ng mga establishment. So hindi po kasi 100% deductible yung pong discounts and
yung VAT po na binibigay nila. So, kahapon nga po dun sa public hearing, dinetermine na some of the establishment perhaps ay nagdadagdag ng amount para po makover nila itong mga losses na hindi naman talaga nila na-deduct sa tax. So, tayo din yung nagkikarry ng burden. And of course, also the Philippine government, lumiliit po yung tax natin kung hindi nakakabayad dun sa 12% na tax. So lahat po tayo nakikarry nito. And the proliferation of ID sheds doubt po sa mga pag-access ng ating mga legitimate persons with disability. Kasi dahil madaming fake na ID, kinakailangan i-verify pa ng ng mga establishment na dati naman ay hindi na ginagawa dahil kokonti lang silang gumagamit at makikita naman po yung parang authenticity ng IDs nila. Alright, sige. Siguro patuloy po kami makipag-ugnayan sa inyo regarding this, but hopefully talagang maayos po natin yung sistema nito kasi kawawa din po yung ating mga kapatid na PWD. On that note, maraming salamat po sa inyo, NCDA Executive Director Glenda Relova. Thank you, ma'am. Maraming salamat po, mabuhay po kayo.